Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa 5 paliwanag kung bakit hahayaan lang, kung bakit pababayaan lang, kung bakit wala tayong gagawin kapag ka nagpapanik attack tayo. Pero bago ang lahat, yung ibinabahagi ko dito, itungkol lang ito sa anxiety disorder at ang mga sintomas nito. Ibig sabihin, normal lahat ng check-up nyo, pero nakakaranas kayo ng mga ganitong pakiramdam, yung panic attack. Kaya ito yung paliwanag natin dyan. Ito yung una. Yung una kasi, no, ang dahilan kasi niyan, ang nangyayari kasi, ito kasi yung tinatawag na tired nerves. Yung tired nerves, sa madaling sabi, ito yung pagod na isipan na gustong magpahinga pero ayaw nating ibigay. Kaya patuloy natin nararanasan yung mga discomfort o itong lalong-lalo na itong panic attack na ito. Kasi ganito yan, no? Kaya kasi natin hahayaan yung panic attack o pababayaan natin o wala tayong gagawin kapag ka nararanasan natin ng panic attack. Yung tired nerves kasi, no, ito yung function yan, kumbaga yung hindi makatwira na takot, tapos yung mapang-asar na kaisipan. Yung hindi makatwira na takot, ito nga yung intelligence natin at saka yung learning natin. Hindi natin alam kung bakit natin nararanasan ito, di ba? Wala tayong idea, wala tayong impormasyon, o kumbaga kayo wala kayong idea o wala kayong impormasyon. Kaya ito binabahagi ko sa inyo. Kasi yung tired nerves, ang pinagmulan naman talaga nito ay yung stress at saka ito yung sinasabi nga na pag-aalala, yung sobrang pag-aalala at saka sobrang stress. Ngayon kasi kapag ka naniwala ka dito sa hindi makatwira na takot, so ibig sabihin another stress yun. Kaya pagka yung panibagong stress na dahil nga sa maling paniniwala mo, dahil nga doon sa takot na pinaniwalaan mo, ibig sabihin yung stress na yun, yun yung ibig sabihin na gustong magpahinga ng isipan mo pero ayaw mong ibigay dahil nga naniniwala ka nga doon sa nararamdaman mo. Kaya nga ang paliwanag dito, para makapagpahinga yung pagod mong isipan, pababayaan mo na lang yung panic attack mo, pababayaan mo lang yung panic attack mo o hahayaan mo lang. Kasi yun yung paraan ng nervous system kasi na ayusin niya yung sarili niya, o kumbaga yung meron siyang kakayahan na pagalingin niya yung sarili niya sa pamamagitan nga ng yung panic attack na nararanasan mo. Ngayon mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nangyayari itong panic attack na ito at ano talaga ang pinagmumulan nito. Kaya yun po yung gusto ko sanang maintindihan nyo, na kapag ka nagpa-panic attack kayo, wala kayong gagawin dahil nga yung nervous system mo parang yun na yung pahinga niya. Parang hindi mo na dinagdagan yung pagod niya. Kaya yung sinasabi nga na pagod na isipan na gustong magpahinga pero hindi mo ibinibigay. Hindi mo ibinibigay kasi nga nagre-react ka o nagre-reklamo ka o meron ka pang ginagawang paraan. Pero kapag kahahayaan mo lang o pababayaan mo lang kapag ka nagpapanik attack ka, ibig sabihin nun, binibigay mo na yung pahinga na kailangan niya o pahinga na gusto niya. Yun po yung ibig sabihin niyan. Ito naman yung pangalawa na paliwanag, na kapag ka nagpapanik attack ka, pababayaan mo lang o hahayaan mo lang. Kasi ito nga yung nagpapakawala ng enerhiya yung katawan mo. Paano nangyari yan? Di ba? Ito yan. Ganito yan, no? Alam nyo kasi yung katawan natin, kapag ka nagpapanik attack tayo, nagtratrabaho yan. Nagtratrabaho siya sa pamamagitan nga ng pagpapakawala ng enerhiya.
yung pinapakawalan ng katawan natin na enerhiya, yun ay nilikha nilikha rin yun ng katawan natin sa pamamagitan natin. Yun nga yung paggawa natin ng mga mali o yung mga hindi tama at saka yung mga masamang gawain. Kaya nalikha natin yung enerhiya na yan. Kaya ngayon, kapag ka nagpapanik attack ka, tapos meron kang ginawa, ibig sabihin nga, yung pagpapakawala niya ng enerhiya na yon, yung katawan na yon, na nilikha niya rin mismo sa pamamagitan natin, mauudlot yun. Kaya nga, pansin nyo, di ba? Kapag ka meron kayong ginawa habang nagpapanik attack kayo, lalo kayong natatakot. Kasi nga, yung imbis na ma-release yung pakiramdam na yon, yung enerhiya na yon, hindi na siya na-release kasi nga pinakialaman nyo. So, di ba, kapag ka hahayaan nyo lang yung panic attack nyo, kapag nagpapanik attack kayo, di ba, tignan nyo, di ba, ang gaan sa pakiramdam kasi nga, yung enerhiya na yon, napakawalan. So, ito naman yung pangatlo. Yung pangatlo kasi, kaya hahayaan lang natin ang panic attack kapag ka nagpapanik attack tayo dahil para malaman natin kung ano talaga yung itsura niya. Di ba? Sa madaling sabi, ay kukubaran natin siya ng maskara. Kasi kapag ka meron kasi kayong ginawa sa panic attack nyo, yung gumawa kayo ng paraan, di ba hindi nyo malalaman yung resulta? Kumbaga, pagka hindi nyo kasi nalalaman yung resulta yan, gawa kayo ng paraan, o laban kayo ng laban, o reklamo kayo ng reklamo. So, ibig sabihin, pag ganun yung ginagawa nyo, hindi nyo malalaman kung ano ang itsura ng panic attack nyo. Kasi hindi nyo nalaman yung resulta Yan po, ito kasi pabalik-balik lang itong sinasabi ko, paulit-ulit lang kasi hindi nyo kasi maintindihang mabuti kung ano talaga yung katotohanan sa panic attack. Kaya ito nga, gusto kong maintindihan nyo o maunawaan nyo talaga kung bakit nangyayari yung panic attack na yan o bakit ko sinasabi nga na pababayaan lang o wag magre-react kapag ka nagpa-panic attack kayo. Kasi ito nga yung talagang paliwanag dito. Ito naman yung pang-apat, no? Ito yung paliwanag dyan, no? Hahayaan lang natin siya, pababayaan lang natin siya o wala tayong gagawin kapag ka nagpa-panic attack tayo dahil siya ay hindi naman yan talaga problema. Kasi nga, kapag ka meron ka pang gagawin, no? Yung paggawa mo nga, kahit anong gawin mo, mali yun. So, yung anxiety disorder, no? Nalikha natin ito dahil nga sa paggawa natin ng mali. Ngayon, kapag ka nagpa-panic attack ka, tapos meron ka uling gagawin, magkakamali ka ulit. Kaya kapag ka nagkamali ka, yun akala mo na yung panic attack, yung problema mo. Ang katotohanan dyan, yung naging problema mo na, yung pagkakamali mo. Yung nagkamali ka ulit dahil yung gumawa ka ng paraan tapos hindi mo siya nagawaan ng paraan, kaya yun ang problema mo. Kasi kapag ka wala kang gagawin, kapag nagpapanik attack ka, ibig sabihin yan, itinuturing mo siya na hindi siya problema. Dahil ang totoo talagang problema, sana malaman nyo ito, no? Sana matuklasan nyo. Dahil, yung mga pinaggagawa nyo, yan yung pinaggagawa natin. Yan po yung totoong problema. Kasi ang panic attack ho, no? Panic attack, normal po ito. Natural po ito. Ito ay response ng katawan natin. Ang problema lang kasi, walang dahilan para kumbaga para tayo ay tumakas o para tayo ay kumbaga umiwas, no? Ito yung ikalimang paliwanag kung bakit hahayaan lang natin, pababayaan lang natin o wala tayong gagawin kapag ka nagpapanik attack tayo, para madiscover natin siya na wala siyang kwenta. Sa madaling salita, hindi siya mahalaga, hindi siya importante. Kumbaga, wala kang pakialam. Kasi kung meron ka kasing gagawin o meron ka pang gagawa ka pa ng paraan kapag ka nagpapanik attack ka, ibig sabihin yan, mahalaga siya sa'yo. Yun lang yun, wala na pong iba pa. So, ito na yung dalawang paliwanag kung bakit patuloy na nararanasan na natin ang panic attack. Ito yung una. Kapag kasi nakaranas na tayo ng anxiety disorder,
Ibig sabihin kasi nito, meron nang na-build up o meron nang nalikha na pagkabalisa o nakakatakot na enerhiya na naimbak sa loob natin o sa loob ng katawan natin. Ito kasi nangyayari ito dahil sa maraming dahilan. Unang-una, ito yung stress sa buhay o labis na pag-iisip, yung labis na pagtatrabaho. Ito yung karaniwan, no? Labis na pagtatrabaho. Ibig sabihin nito, yung konti lang yung pahinga mo kaysa sa trabaho mo. O kaya naman, mas marami yung pagod mo o wala na talagang pahinga. Kumbaga, marami na yung pagod mo sa trabaho mo tapos hindi ka na nakakapagpahinga. At saka ito yung patuloy na pag-aalala. Yan po yung dahilan. Yan po yung pinanggalingan ng enerhiya na naimbak sa katawan natin. Kumbaga, yan yung na-build up na tinatawag. Kaya patuloy natin nararanasan ang panic attack. Kaya kapag patuloy nating ginagawa yung mga nabanggit, maaari talagang lumikha ng labis na enerhiya pa itong katawan natin. Kaya patuloy natin nararanasan itong ang panic attack. Sana nakukuha nyo. Kaya nga yung rekomendasyon ko sa inyo, kapag nalikha nyo na yung panic attack na yan, gawin nyo lang yung 5 paliwanag ko na ito. Kasi yung paliwanag naman talaga marami ito. Pero ito lang kasing 5 ito, yung mas maganda kasi, mas maiintindihan nyo kung bakit nyo gagawin ang hahayaan lang. Sana nga nakukuha nyo kung ano yung paliwanag ko dito. Ito yung pangalawang paliwanag kung bakit patuloy na natin nararanasan ang panic attack. Ito kasi yung sinisisi na natin yung sitwasyon o pinagbibintangan na natin yung kaganapan. Sa halip na yung may kagagawan naman talaga nito, walang iba kundi yung enerhiya nga ng pagkabalisa o yung enerhiya ng nakakatakot. Kaya kapag patuloy nating ginagawa o ginagawa na nating bisyo ang manisi o yung magbintang, ibig sabihin yan, patuloy nating nililikha yung enerhiya ng pagkabalisa at yung enerhiya ng nakakatakot. Yun lang yun. Kaya natin patuloy na nararanasan ang panic attack. Sana po nakukuha nyo. Kaya hanggang sa muli.